Nakakalungkot mang isipin, ngunit talamak sa panahon natin ngayon ang mga kwento ng panloloko, pakikiapid o pangangaliwa. Ngunit paano kung ang sangkot sa gawaing ito ay taong dapat ay nangangaral kung paano maging isang mabuting tao? Noong 2 ng Oktubre, taong 2018, dumating si Samuel Trinidad sa NAIA nang walang pasabi sa pamilya. Wala siyang ipinadala na isang mensahe sa asawang si Jornaline Trinidad. Wala ring ipinahiwatig sa mga kamag-anak. Ang pag-uwi niya ay sadyang lihim dahil pakay niyang kumpirmahin ang kanyang kutob na ang asawa ay may ibang kinakasama. Mula sa paliparan, hindi siya dumiretso sa kanilang bayan sa Bulacan. Tumuloy muna siya sa isang maliit na hotel sa karatig na lugar. Doon siya nagpalipas ng unang gabi, dala ang pagod sa biyahe at bigat ng isip. Sa loob ng silid, hindi siya agad nakatulog. Sa halip, paulit-ulit niyang binabalikan ang mga huling buwan ng pakikipag-usap kay Jornaline at ang mga kwentong narinig niya sa kanilang anak na si Mylene. Kinabukasan, palihim niyang kinontak si Mylene. Nagkita sila sa isang lugar na malayo sa kanilang bahay upang hindi mapansin. Sa kanilang pagkikita, malinaw ang kaba sa anak. Doon kinumpirma ni Mylene ang mga napapansin nitong kilos ng ina. Ang madalas na pag-alis sa gabi, ang mga araw na hindi ito umuuwi, at ang paulit-ulit na dahilan niyang may gawain sa simbahan. Ikinuwento niya rin na may nakapagsabing malapit ang kanyang ina sa kura ng simbahan. Sa pagsasaliksik ni Samuel, napag-alaman niyang isang Edgardo Velos ang tumatayong kura ng simbahan. Tila isang pamilyar na pangalan ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito unang narinig. Sa pag-uusap nilang mag-asawa, napagkasunduan nilang magmatyag ng muna. Ayaw ni Samuel na gumawa agad ng eksena ng walang malinaw na ebidensya. Gusto niyang malaman ang totoo sa pamamagitan ng tahimik na obserbasyon. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Samuel sa hotel. Si Mylene naman ang nagsilbing mata at tenga sa loob ng bahay. Ilang araw ang lumipas na walang malinaw na nangyari. Hanggang sa noong 5 ng October, tumawag si Mylene kay Samuel bandang gabi. Ipinabatid nito na hindi pa umuuwi si Jornaline mula pa ng umaga. Ang paalam ng ina ay may gawain daw sa simbahan, ngunit lumipas ang maghapon at wala pa ring balita. Mabilis na sinundo ni Samuel ang anak. Mula roon sabay silang nagpunta patungo sa simbahan sa kanilang lugar. Hindi sila dumaan sa pangunahing pintuan. Sa halip, palihim silang pumasok sa compound. Dumaan sa madilim na bahagi kung saan bihira ang tao sa gabi. Tahimik ang paligid. Ilan lamang ang ilaw na nakabukas sa loob ng compound. Karamihan ay mula sa kumbento at sa gilid ng simbahan. Sa una, wala silang nakitang bakas ni Jornaline. Naglibot sila sa ilang bahagi at naghintay at nagmasid. Habang lumilipas ang mga minuto, mas tumitibay ang pakiramdam ni Samuel na nasa loob lang ng compound ng asawa. Hindi niya alam kung saang bahagi, ngunit malinaw sa kanya na hindi karaniwang gawain ng nagpapanatili kay Jornaline doon hanggang gabi. Sa puntong yon, hindi na sapat ang paghihintay. Hindi na rin sapat ang pagmamatyag mula sa malayo. Alam ni Samuel na kung gusto niyang makuha ang sagot, kailangan niyang lumapit sa pinagmumulan ng kanyang hinala. Mula sa madilim na bahagi ng compound, unti-unting lumapit si Samuel at Mylene sa kumbento. 11:00 na noon at wala nang halos taong naglalakad sa oras na yon. Karamihan sa mga volunteers at staff ng simbahan ay matagal nang umuwi. Sa una, nag-atubili si Samuel. Ilang beses siyang huminto. Tila sinusukat kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Ngunit sa bawat minutong lumilipas, mas tumitindi ang pakiramdam na may nagtatagong katotohanan sa loob ng gusali.
Sa hindi kalayuan may nakita silang isang katiwala ng simbahan na nag-aayos ng ilang gamit. Lumapit si Samuel at nagpakilalang may mahalagang pakay sa kura paroko. Ipinahiwatig niyang dati siyang kakilala at may kailangang ipaabot. Hindi na nagtanong pa ng marami ang katiwala. Itinuro nito ang silid ng pari sa ikalawang palapag at inihatid si Samuel sa tapat ng pinto. Naiwan si Maylin sa may hagdan, nanginginig sa kaba. Si Samuel naman ay tumayo sa harap ng pinto sa silid ng Padre Edgardo Veluz. Ilang segundo siyang nakatitig sa kahoy na pinto bago marahang kumatok. Walang sumagot. Muling kumatok si Samuel ng mas malakas. Makailang beses bago siya may narinig na sagot sa loob, pabalang at halatang iritable sa katok. Mabagal na bumukas ang pinto. Sumilip ang pari. Halatang nabigla sa nakitang bisita. Ang pagkainis ay napalitan ng pagkabahala. Hindi na naghintay pa si Samuel. Sa sandaling bumukas ang pinto, itinulak na ito at pilit na pumasok sa silid. Tinangka siyang pigilan ng pari, ngunit mas malakas ang galit at determinasyon ni Samuel kaysa sa pagtutol nito. Sa loob ng silid, mabilis na naglakad si Samuel. Ang kanyang mga mata ay naglibot sa paligid sa kama, sa maliit na mesa, sa banyo at sa mga sulok ng kwarto. Ilang segundo lamang ang lumipas bago niya nakita ang isang bahagyang natatakpan ng aparador. Lumapit siya roon at walang pag-aatubiling itinulak ang aparador. Sa likod nito, natagpuan niya si Jarnaline. Nakasiksik ito sa makitid na espasyo. Magulo ang buhok at ang damit ay tila minadaling isinuot. Kita sa kanyang mukha ang gulat at takot. Sa sandaling yon, tila huminto ang oras para kay Samuel. Ang lahat ng kanyang hinala ay nagkaroon ng malinaw na anyo. Sa labas ng silid, narinig ni Maylin ang pagtaas ng boses ng ama. Lumapit siya sa pinto at nasilayan ng eksenang hindi na mabubura sa kanyang isipan. Ang kanyang ina sa loob ng silid ng pari. Sa loob ng kumbento nagsimula ang malakas na sigawan. Ang dating tahimik na gusali ay napuno ng ingay. Ang ilang madre, staff at volunteers na naroon ay nagsimulang lumapit. Dala ang pagtataka at pagkabahala. Nakita nila si Samuel na nakatayo sa gitna ng silid. Nanginginig sa galit at pagkabigla. Si Jarnaline naman ay nasa isang sulok lamang. Pilit inaayos ang sarili habang si Padre Edgardo ay nakatayo malapit sa pinto at hindi maipinta ang muka. Walang sino man ang agad na nakapagsalita. Ang eksena mismo ang nagsilbing sagot sa lahat ng tanong. Si Maylin ay nanatili sa may pintuan. Tahimik siyang nakamasid sa kanyang murang edad. Malinaw na malinaw sa kanya ang kahulugan ng kanyang nasaksihan. Ang imaheng yon ang tuluyang gumiba sa huling piraso ng tiwala na mayroon siya sa sariling pamilya at sa institusyong matagal niyang iginagalang. Sa gabing yon, hindi lamang isang personal na pagtataksilang nabunyag, isang eskandalong panrelihiyon at panlipunan ang sumiklab. Ang pangalan ni Padre Edgardo na dati iniuugnay sa pangangaral at pamumuno ay biglang napasok sa usapin ng immoralidad. Ang pamilya ni Samuel ay naging sentro ng usap-usapan. Kinabukasan, agad na nagsampa ng kaso si Samuel sa kanyang asawa at sa pari. Sinimulan ng pulisya ang formal na investigasyon kasabay nito. Naglabas din ng pahayagang pamunuan ng simbahan na magkakaroon ng hiwalay na pagsisiyasat ukol sa nangyari. Sa mga sumunod na araw matapos ang eskandalo, ipinatawag ang mga staff ng simbahan. Ilang volunteers at mga taong malapit kina Jarnaline at Padre Edgardo habang binubuo ang timeline. Unti-unting lumitaw na hindi biglaan ng lahat. Sa pagbubusisi sa background ni Padre Edgardo, natuklasan na 6 na buwan pa lamang siyang nakatalaga sa parokyang yon. Ngunit bago pa man ang kanyang paglipat, may koneksyon na pala siya sa lugar. Dito rin unti-unting nabunyag ang mas personal na bahagi ng kwento.
Lumabas sa mga record at sa mga pahayag ng ilang kakilala na matagal nang magkakilala sina Jernalyn at Edgardo. Nagmula pa ito sa kanilang kabataan. Magkaklase sila mula elementarya hanggang high school sa parehong bayan sa Bulacan. Noong panahong yon, nagkaroon sila ng ugnayang lampas sa pagkakaibigan. Naputol ang kanilang komunikasyon matapos graduate ng high school. Kalaunan, nagtungo si Eduardo sa seminaryo dahil sa isa sa kanyang tiyuhin ay isa ring pari at maaaring naimpluwensyahan ito sa pagsaserbisyo sa simbahan. Si Jernalyn naman ay nagtrabaho agad, hindi na nakatuntong pa sa kolehiyo, nagkaroon ng bagong buhay at kalaunan ay nag-asawa. Sa loob ng maraming taon, tuluyan silang nawalan ng ugnayan. Nagbago ang lahat noong Abril 2018 nang mabalitaan ni Jernalyn na ang bagong kura paroko sa kanilang simbahan ay si Edgardo. Ang pangalang matagal nang bahagi ng kanyang nakaraan ay biglang bumalik sa kanyang kasalukuyan. Nagsimula ang muling ugnayan sa pamamagitan ng simpleng pagkilala. May mga pagkakataong nagkakasalubong sa simbahan hanggang sa nauwi sa mas madalas na pag-uusap. Ayon sa investigasyon, dito nagsimula ang palihim na komunikasyon na unay may anyo ng paghingi ng payo at paggunita sa nakaraan. Kalaunan, ang mga pag-uusap ay naging personal. Sa mga sumunod na linggo, madalas nang makita si Jernalyn sa simbahan, lalo na sa kumbento. Sa mga oras na kakaunti ang tao, doon ayon sa mga pahayag, tuluyang nabuo ang lihim na relasyon. May isang dating sakristan na tumestigo na minsan niyang nasilayan ang habang magkaigkis sa likod ng kumbento. Dahil sa takot at pagkalito, pinili nitong manahimik at kalaunan ay umalis na lamang sa simbahan matapos kausapin ng pari. Sa puntong ito ng investigasyon, naging malinaw na ang gabing nadiskubre sila ni Samuel ay hindi simula kundi isa lamang sa mga araw na nagsasama ang dalawa. Ang mga hinala, bigla ang pag-alis ni Jernalyn sa gabi at ang pagiging madalas nito sa simbahan ay nagkaroon na ng malinaw na konteksto. Habang mas lumalalim ang paghalungkat sa kanilang nakaraan, mas tumibay ang kaso. Hindi lamang pagtataksil sa asawa ang usapin, kundi paglabag din sa panata at tungkulin sa isang taong nakapwesto sa relihiyon. Matapos mabuo ang mga salaysay at ebidensya, tuluyan ng umusad ang kaso laban kina Jernalyn at Padre Edgardo. Mula sa iskandalong nagsimula sa loob ng kumbento, nauwi ang lahat sa formal na usaping legal at administratibo. Inaresto si Jernalyn at sinampahan ng kasong adultery. Kasabay nito, kinasuhan din si Padre Edgardo ng immoral conduct at paglabag sa mga umiiral na batas na may kinalaman sa pakikiapid. Inihain sa korte ang mga ebidensyang nakalap ng pulisya. Hindi itinanggi ni Edgardo ang relasyon. Sa halip, inamin niyang nagkaroon nga sila ng ugnayan ni Jernalyn. Gayunpaman, iginiit niya na ito ay naganap sa kagustuhan ng dalawa. Sa mata ng batas at ng institusyong kanyang kinabibilangan, hindi nito binura ang bigat ng paglabag. Kasabay ng pag-usad ng kasong kriminal, nagsagawa rin ng hiwalay na investigasyon ang diocese. Matapos ang internal inquiry, formal na inalis si Padre Edgardo sa tungkulin at pinawalang bisa ang kanyang pagiging pari. Tinanggal siya sa parokya at isinailalim sa mas mabigat na parusang administratibo. Sa huli, napatawan ang dalawa ng pagkakakulong na aabot sa 6 na taon o higit pa. Ngunit sa pagkakakulong, tuluyang tinalikuran ng simbahan si Padre Edgardo at itinakwil naman ang kanyang mag-ama, si Jernalyn. Napalitan ng kura paroko ang lugar ngunit naiwan ng madilim na bakas. Ang kasong ito ay nagpapatunay na lahat ng tao ay maaaring magkamali o magkasala at hindi lisensya ang pagkakaroon ng posisyon sa simbahan upang matakasan ang kaparusahan mula sa ating batas. Naway magsilbing paalala ang kasong ito
sa lahat ng ating desisyon. Hindi lamang batas ng tao ang dapat nating bigyang halaga, kundi maging ang batas ng Diyos na may likha.